What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Comment reaction lang tayo ulit dito guys sa isang video. At ito ang sinasabi ang mga accounts na sinet up ni Rizal at Ferdinand E. Marcos para kay Spiritual Wonder Boy o para sa Wealth for Humanity na kailangan na talaga natin para may patupad sa pamamagitan lamang ni Spiritual Wonder Boy na gumamit ng maraming codename. Ayan, ganyan po katalino ang Pangulong Marcos. Dahil sa mga codename na yan ay nalilito ang mga gustong umangkin. Ayan, pakinggan natin, panoorin natin ang video na ito. Accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos at Father Jose Antonio Diaz ay dito nila inilagay ang mga malalaking deposito ng mga ginto, platinum at mga mamahaling diamante o yung mga unprocessed na iba't ibang kulay ng mga diamante. At marami pang ibang mamahaling bagay ang nakalagay sa mga accounts na ito na nakalagay sa codename na TBM LSM 666. Sino nga ba itong si TBM LSM 666? O ang susi para mabuksan ang mga accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo na tinatawag din nilang si Tiburcio Villamor Marcos na may alias na Kingfisher, Harbor King, Spiritual Wonder Boy. Ayan mga kaibigan, maraming alias yung account na TBM LSM 666. Ayan, Spiritual Wonder Boy at saka itong Anthony Santiago Martin. At meron ngang isang nagpanggap na literal na ang kanyang pangalan ay Anthony Santiago Martin. Ang pagkaalam ko dito, siguro, nung nalaman yung last will and testament ay ipinangalan na yung anak at ginawan na ng mga birthmark. Ayun lang ang aking pagkaintindi dyan sa nagngangalang Anthony Santiago Martin. Na hindi naman talaga yan. King Anthony Santiago Martin, White Spiritual Boy, Emperor Chua Taili, Peter Patrick Nash, Stanley Fisher, at marami pang ibang alias ang tawag nila dito. At talagang mautak talaga si Pangulong Ferdinand Marcos sa paggamit ng mga codename na ito, na siguradong ikalilito ng mga gustong angkinin ang mga accounts na ito. At sino nga ba itong si TBM LSM 666 mga tol? Sa ngayon mga tol, ito ay nananatiling sikreto na hindi pwedeng ipaalam sa lahat ng mga tunay na nakakaalam kung sino talaga itong si TBM LSM 666. Yun, hindi alam kung sino si TBM LSM 666 pero tayo ay kilala natin na si Spiritual Wonder Boy o si yung tinatawag na Soul Signatory ay kilala na natin. Ayun. At siguro naman kung ikaw ay nakasubaybay sa aking mga vlog ay kilala mo na kung sino ang aking tinutukoy na kailangan natin siya sa 2022 na iluklok para magkaroon na ng kasagutan yung mga sinasabing accounts na ito. Dahil sobrang mapanganib po ito pag ipinalam sa buong mundo kung sino itong taong ito na makakapagbukas ng mga accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan, kaya ganon kasalimuot ang buhay ng ating pandemic hero. Dahil talagang maraming gustong magpabagsak sa kanya. Yun po ang katotohanan dyan. Gaano nga ba kalaki ang laman ng accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo? Ang mga accounts na ito ng TBM LSM 666 ay kumalat na sa iba't ibang social media sites. Marahil ang iba sa atin ay nabasa na ito sa mga articles na nagkalat online. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang mga accounts. Ayan. Kung pagsasamahin po lahat ito,
ito po yung tinatawag nilang infinity account o tinatawag nilang infinite dollars account na naglalaman ng 1,181,336,675 metric tons na mga ginto. At kasama na dito ang 1 million metric tons na platinum at 1 million metric tons na iba't ibang kulay ng mga diamante. In short mga tol, hindi na mabilang ang laman ng mga accounts na ito, kaya ito ay tinawag na infinity account, na kung saan hindi na mapigilan ang paglaki ng mga interest nito na nakalagay sa iba't ibang bangko sa buong mundo, o mas kilala sa tawag na Wealth for Humanity, na kung saan itong account na ito ang inaasahan ng lahat ng mga bansa sa buong mundo. At naghihintay po ang lahat ng mga bansang ito na mabuksan ang account na ito para mapakinabangan ng lahat, especially ang bansang Pilipinas. Ang priority po ng account na ito ay ang sambayan ng Pilipino. Ganyan po kamahal ni Pangulong Ferdinand Marcos ang sambayanang Pilipino, na ang plano niya sa ating bansa ay walang kapantay sa kahit na sinong leaders ng mga bansa sa buong mundo sa kasaysayan. Marami pong nagsasabi na baka girain o sakupin tayo ng iba't ibang bansa dahil sa mga katakot-takot na accounts na sinetat ni Pangulong Ferdinand Marcos. At kasama na dyan ang 400,000 metric tons na nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka mga tol kung bakit walang sumasakop sa atin ng mga bansa kahit alam ng mga bansang ito na may malaki tayong deposito na ginto sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Dahil matalino po si Pangulong Ferdinand Marcos na siya nag-setup dito at ang infinity account o Wealth for Humanity na napagkasunduan ng iba't ibang bansa na walang sasakop sa atin. Binabantayan po nila ang mga wealth na yan at matatakot ang mga bansang gusto tayong sakupin dahil makakalaban nila ang mga malalakas na bansa na siyang nagbabantay sa mga wealth na yan. At talagang sobrang talino ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pagsiset-up ng mga accounts na ito na hindi ito basta-basta makukuha ng kahit na sino man dahil maraming puzzle ang mga accounts na ito. Kung may magtatangka sa ating gobyerno na bawasan ng 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ay tiyak na mabubuking ang mga ito, kagaya ng pagpuslit ng Administrasyong Aquino ng 3,500 metric tons na mga ginto papunta. Ayan mga kaibigan ha, kung hindi totoo yung mga ginto na yan, ay malalaman ba o maisisiwalat ba ang kalokohang ginawa ng Aquino Administration tungkol sa 3,500 metriko toneladang ginto? Ay yan mga kaibigan ay nagkakahalaga yan ng trilyong piso mga kaibigan. Kaya kung walang katotohanan yung mga ginto na yan ay walang lumalabas na mga ganyan na pagpupuslit ng mga ginto. At hindi binabantayan nga yan yung 400 metriko toneladang ginto na yan. 400 metric tons ay naka-insured sa Lloyd's of London. Kaya hindi basta-basta mawawala yan. Kaya bantay sarado po yan. Kaya na sakote yung ginawang pagpupuslit ng Aquino Administration. Pasok! Thailand na napigilan ng United Nations. Pero wala pa po tayong update sa ngayon kung naibalik na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon ay maraming grupo ang nagpaplano kung paano nila mananakaw ang mga accounts na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito yung mga malalaking grupo ng mga sindikato sa buong mundo. Andyan ang Illuminati at marami pang malalaking organisasyon ng mga sindikato sa buong mundo na nagnanais na mapasakamay nila ang mga kayamanang ito at kumukuha sila ng mga tao na hawak nila na nagpapanggap na sila ang may hawak sa account na ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din nila mapatunayan na may karapatan sila sa mga assets na ito. Ang grupong ito ng mga Illuminati ay mga Zionists, mas kilala sa tawag na Jews o Judaizers, nakalaban ng tunay na mga Hebrews o Israelites na sumasamba kay Baal mula pa noong panahon ni King Solomon. Sila ang sinasabi sa Biblia na Synagogue of Satan sa Book of Revelation na nagpapakilalang Hudyo pero mga huwad na Israelita. Kontrolado nila ang Vatican at ang mga elitistang grupo na ito ang nasa likod ng Federal Reserve System. Kaya kinokontrol nila ang world's assets. Ang mga kayamanan at mga libo-libong toneladang ginto na pinaglalagay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga trust accounts sa iba't ibang bansa ay kinokontrol nila. Gamit ang Aquino Administration noon, hinahadlangan nila ang pagre-release ng
ng mga Wealth for Humanity sa Pilipinas para hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino dahil gusto nila na sila ang kokontrol nito para sila ang maghari sa buong mundo sa pamamagitan ng New World Order. Ang One Eye Pyramid sa dollar bill ay ang agenda ng deep state at sa pamamagitan ng mga ginto ay ma-establish nila ang one world government, one world religion, one world military at one world currency. Gusto nilang paluorin lahat ng gobyerno ng iba't ibang bansa sa kanilang agenda. Isa sa paraan nila ay ang hawakan ng mga ginto na iningatan ni Pangulong Ferdinand Marcos para sa future generation. Kaya ang Global Debt Facility account ni Pangulong Ferdinand Marcos na TBM LSM 666 sa World Bank na pinaglalagakan ng world's assets ay gustong maangkin ng mga elite o Illuminati para gamitin nila sa kanilang agenda. Take note mga tol na ang 666 ay ginamit ng Biblia sa dalawang magkaibang pagkakataon. Una, bilang code sa ginto na ginamit ni Haring Solomon. At pangalawa, bilang code ng Antichrist. Hindi masama ang code na ito noong una pero magiging masama ito kapag nakontrol na ng Diablo ang mga ginto at gamitin ang 666 code para maging tatak ng Antichrist kapag naging fully established na ang kanilang one world agenda. Maliwanag na ang 666 code ay unang ikinapit ng Biblia sa mga ginto ni Haring Solomon. Pagkatapos ay ginamit ang code na ito bilang tatak ng Antichrist. Dahil ang mga ginto ni Haring Solomon na naglakbay na mahabang panahon sa iba't ibang imperyo ng kaharian ay naisafety ng Diyos sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos at naibalik sa kustodiya ng Pilipinas. Ang problema, ito ay gustong kontrolin ng mga Illuminati. Pag ang mga ginto na ito ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng Illuminati, ito na ang pasimula ng New World Order. Gagamitin na nila ang mga ginto o tinatawag na world's assets para kontrolin ang mga tao gamit ang 666 na sinasabi ng Biblia na walang makabibili o makakapagbili kung walang tatak nito. Kaya kapag tuluyang nahawakan ng mga elitista ang mga kayamanang iyan ay hindi na natin mababawi pa. Gagamitin yan sa masama para hawakan sa leeg ang lahat ng mga tao. Paano ka nga makakabili o makikipagtransaksyon ng negosyo kung wala ng value ang pera mo? Dahil wala itong backup na ginto. At dahil dito, mapipilitan kang magpatatak ng 666 para makakain at makabili. Kaya kapag nakontrol na ng tuluyan ng deep state ang mga ginto na ito, ay gagamitin din nila ang gold code na 666 na ginamit ni Haring Solomon sa ginto. Dalawa lang ang gustong wasakin ng deep state o mga grupo ng Illuminati. Una, ang conservative Christianity at pangalawa ay ang patriotism o nationalism o ang pagmamahal sa bayan. Gustong burahin ng mga elitista ang pagiging makadiyos at makabayan ng mga tao dahil ito ang susi para madominate nila ang buong mundo. Dalawa lang talaga ang naglalaban dito, ang divine government ng Diyos at ang New World Order ng Diablo. Ang Wealth for Humanity ay gusto ng Diyos na mapakinabangan muna ng buong mundo at magamit sa tama bago tuluyang makontrol ng Antichrist ang buong mundo. Ipanalangin natin ang ating bansa mga tol dahil lingid sa kaalaman ng lahat na ang nagaganap ngayon ay isang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ng Diyos at Diablo. Ayon mga kaibigan, yung mga nangyayari ngayon ay digmaan ng mabuti at masama. Kagaya rin ng mga nangyayari sa FLM family na yung mga kampon ni Judas Estas Barrabas ay mga kampon ni Satanas na siyang sumisira sa ating ipinaglalabang si Spiritual Wonder Boy. Sa huling pagkakataon, kailangan ng maalis ang umaadlang sa pagpasok ng napakalaking pera na ito sa ating bansa para mapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Nasa kontrol pa rin ng Diyos ang lahat ng mga bagay mga tol. Kaya nga ang ipinaglalaban ng mga Marcos ay ang kinabukasan ng Pilipinas. Ang laban nila ay laban ng sambayanang Pilipino, laban sa Deep State o Illuminati at iba pang mga grupo ng sindikato sa buong mundo. Iyon yung hindi nila, kaya hindi nila kumbaga, yung sinasabi niya rito na ipinaglalaban ng mga Marcos ay kung ang Spiritual Wonder Boy ay makiisa sa kanila. Ayon, kaso ang nangyari ay gusto nila, sila pa ang gustong magwasak sa Spiritual Wonder Boy. Iyon
Ang umaadlang para hindi maipatupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan rin ni Donald Trump ay nagising na ang maraming mga Amerikano sa realidad ng deep state na siyang nang-hijack sa American government na kung saan ginawa silang puppet sa pamamagitan ng liberal leaders para maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga elitista. Yan ang dahilan kung bakit si Donald Trump, President Duterte, Vladimir Putin ay nagkakasundo-sundo. Pare-pareho nilang alam ang tungkol sa deep state na gustong mapabagsak sa kanila. Na-hijack din ang Pilipinas ng mga elitista mula noong pabagsakin nila si Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng mga liberal sa gobyerno. Kaya suportahan natin si Pangulong Duterte at totoong Vice President Bongbong Marcos sa kanilang pakikipaglaban sa mga dilawan, komunista, mga oligarko na kontrolado ang media, showbiz at mga government agencies na nagpupumilit na kontrolin ang Ayaw mga guys, at sadyang mailap ang posisyon para kay BBM. Dahil sa pagkabise na lang ay ayaw pang ipagkaloob sa kanya. Dahil yung sinasabi kong divine intervention ay kasama po yan. Kaya tingnan mo, si Pangulong Duterte kahit walang makinarya, nanalo sa pagkapresidente dahil may kinampanang tungkulin ang Pangulong Duterte. Kumbaga, siya muna ang naglinis ng daan sa pagdating ni Spiritual Wonder Boy. Yun po ang sinasabi kong divine intervention ating bansa para tuluyan tayong mapailalim sa agenda ng deep state. Ito ay labanan sa pagitan ng mabubuting tao na gumagalang sa mga prinsipyo ng Diyos at ipinagtatanggol ang kanilang bansa laban sa New World Order ng deep state. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga taong nagpapanggap na sila ang may hawak sa susi para mabuksan ang mga accounts na ito na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil ang tunay na makakapagbukas sa mga accounts na ito ay hindi magpapakilala at ipagyayabang na siya ang tunay na makakapagbukas sa mga accounts na ito. At talagang malaking katangahan po yan mga tol kung ito ay gagawin niya nang walang sapat na katibayan at tunay na mga dokumento na siya nga ang makakapagbukas sa mga accounts na ito. Ito yung mga taong sagad sa kayupan ng pagpapanggap at kakapalan ng muka na angkinin ang mga accounts na ito na nakalaan na sa sambayan ng Pilipino. Marami po akong napapansin mga tol na taong nagpapanggap na Marcos na sinasabi nila na kamag-anak nila ang First Family. Pero hindi po kinikilala ng mga tunay na Marcos o ang First Family na kamag-anak nila. At talagang mapapaniwala ka nila sa kanilang mga kwento kung paano nila naging kamag-anak ang mga Marcos at nagkiklaim na sila makakapagbukas sa TBM LSM 666 account na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. In short mga tol, ito yung mga taong ginagamit ang First Family para makapangloko ng ibang tao at talagang madami silang naloloko at yung iba ay patuloy na nagpapaloko sa mga Iyon. At hindi niya alam yung sinasabi niyang First Family ay hindi sila ang makapagbubukas sa account na yan. Dahil wala sa kanila yung hayag na First Family ay wala sa kanila si Spiritual Wonder Boy. Kumbaga, si Spiritual Wonder Boy ay ang batang itinago ng mahabang panahon na ngayon ay nagpapakilala na. Iyon ang hindi nila alam, na ang akala nila ang First Family ang makakapagpatupad niyan. Iyon po ang katotohanan diyan, na wala sa First Family ang tinatawag na soul signatory alias Spiritual Wonder Boy. taong mandurugas na ito. Karamihan sa mga taong ito ay hawak ng mga sindikato na ang layunin nila ay pagkakitaan ng kapwa nila Pilipino gamit ang First Family na sinasabi nila na sila ang tagapagmana sa mga wealth na ito. Kaya wag po tayong maniniwala sa mga mapagpanggap na mabubuting tao na ginagamit ang apelyido ng mga Marcos. Ito yung mga taong akala mo ay mabuting tao pero sa likod ng maskara ay demonyo.
Hindi na po tanga ang karamihan sa mga Pilipino ngayon na basta-basta na lang magpapauto sa mga taong ito. Ngunit karamihan po sa mga biktima dito ay ang mga kababayan natin na hindi alam at hindi inaalam ang tunay na katotohanan. At yung iba ay nahahawa na din sa mga kalokohan ng mga taong ito na nagbubulag-bulagan na lang na pilit na itinatago ang katotohanan para malinlang ang karamihan. Mapag-obserba po tayo dahil lahat po tayo ay may karapatan na malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na kasaysayan ng ating bayan. At dahil nga si Pangulong Ferdinand Marcos ang huling nag-set up sa mga accounts na ito, ay tanging ang mga Marcos lamang o First Family ang nakakaalam kung sino ang tunay na may karapatan dito. At ang paniniwala ng karamihan sa mga Pilipino ay kapag naging presidente na si Bongbong Marcos ay may papatupad na ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos. Iyon ang hindi nila alam. Yan yung hidden key na sinasabi nila kung si Bongbong ay maging presidente, ay wala pa rin pong mangyayari dyan. Dahil si BBM nga po ay na-abolish sa last will and testament. Kaya taliwas sa pagkakaalam, taliwas sa mga sinasabi nila na siya ang susi para sa last will and testament. Paano siya maging susi ay na-abolish na nga po. Iyon ang hindi nila alam na dahilan. Kaya hindi rin siya nagtagumpay sa pagkabisi, di lalo na pong hindi siya magtatagumpay para sa pagka-presidente. Yun lamang po ang aking opinion dito. Kaya tuloy ang pakikinig. Na ang unang makikinabang dito ay ang bansang Pilipinas at ang unang gagawin niya mga tol ay ang pagbuwag sa PCGG na siyang itinayo ni Cory Aquino para makuha ang mga accounts ni Pangulong Ferdinand Marcos na nasa iba't ibang bangko sa buong mundo. Ito ang plano ng mga elitistang grupo na hawak ang gobyerno ni Cory Aquino noon, na ang tanging magagawa lang ni Cory Aquino ay maging sunod-sunuran sa mga grupong ito. Ngunit hindi sila nagtagumpay sa kanilang plano na makuha ang mga accounts ni Pangulong Ferdinand Marcos. At ang isa pa sa plano ng mga elitistang ito ay para hindi may patupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil mababaliwala na ang mga plano nila na maangkin o makontrol ang mga yaman na ito. Ito yung sinasabi ni Ginang Imelda Marcos na ang nakalaan na sa sambayan ng Pilipino ay aagawin pa. Ang tinutukoy niya din dito mga tol ay ang mga grupo ng sindikato na hawak ang ibang sangay ng ating gobyerno na gustong angkinin ang mga yaman na ito na siyang magpapaunlad ng ating bansa na siguradong ikauunlad ng bawat Pilipino. Darating din ang panahon na malalaman natin mga tol kung ano ang strategies na gagawin ng mga Marcos para magamit ng maayos ang mga accounts na ito para sa sambayan ng Pilipino. At alam din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa mga accounts na ito na sinetap ni Pangulong Ferdinand Marcos. Iyon, di ba nabanggit ni Pangulong Duterte yung tungkol sa Marcos wealth na yan. At di ba kayo nagtataka na may build nga ngayon at naka-collateral yung inilabas ko nga na ang mga Pilipino ang mga naka-collateral. Bakit nakakautang ang gobyerno natin? Dahil alam ng World Bank na ang Pilipinas ay pwedeng mangutang na sa katotohanan ay ang Pilipinas ang nag-set up ng World Bank. Yun. Na kung nanalo sana sa pagka-Vice President si Bongbong Marcos ay bababa na siya sa pagka-presidente at ibibigay niya na ito kay Bongbong Marcos. Dahil ito lang ang paraan para magamit ng maayos ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos. Yun ang hindi nila alam. Yung sinasabi niya rito, hindi niya binabasa yung abolition. Kaya hindi rin po pwedeng mangyayari yon. Dahil si sole signatory lang ang kinakailangan. Yun po ang katotohanan. Na-abolish po ang kanyang pangalan. At hindi siya ang aking tinutukoy na spiritual wonder boy. Hindi si BBM. Yun lang po. Base sa aking nalalaman at pagkaintindi sa last will and testament na ito.
Maraming nagsasabi mga tol na bakit hindi na lang ibigay kay Tatay Digong ang mga wealth na yan at siya na ang bahala. Hindi po pwede yan mga tol. Dahil kung ano ang nasa last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos ay yun ang masusunod. Alam din ni Tatay Digong na ang mga Marcos lang ang magmamanage sa mga wealth na yan. At hindi ito basta-basta ipagkakatiwala sa kahit sinong leaders ng ating bansa, maliban lang sa mga Marcos. Dahil yan ang dahilan kung bakit hindi natupad ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos na iangat ang ating bansa. Dahil marami po ang natutukso na mapasakamay nila ang mga yaman na yan. In short mga tol, mahirap po magtiwala sa ibang tao. At maraming salamat din dahil naging Pangulo si Tatay Digong para ayusin ang bulok na sistema ng ating gobyerno. Malaki man ang pagsubok na hinarap niya bilang Pangulo ng ating bansa dahil sa pandemya na nararanasan ng buong mundo ay patuloy pa din ang kanyang serbisyo sa ating mga kababayan na hindi siya sumusuko na pagsilbihan ng ating bansa. At kahit madaming black propaganda ang naglalabasan laban sa kanya ay hinahayaan niya lang ito dahil ang hangarin niya ay ang ikabubuti ng sambayanang Pilipino. At nagpapasalamat din ang sambayanang Pilipino sa Marcos family na hindi sila sumusuko para maipatupad ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos para mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino na kahit madaming grupo ang umahadlang dito ay patuloy pa rin silang lumalaban sa tulong ng ating mga kababayan na alam ang tunay na katotohanan. Sana magkaisa po ang lahat ng mga Pilipino dahil ito lang ang paraan para makamit natin ang tunay na tagumpay na matagal nang inaasam ng bawat isa sa atin. Iyo mga kaibigan, ang pagkaalam niya ay nasa First Family ang susi sa pagpapatupad ng last will and testament na yan. Pero ang sinasabi ko ay wala sa First Family dahil na kay sole signatory. Dahil ang mga First Family ay inabolis po lahat sa last will and testament na yan. Kaya sa darating na 2022, tama yung sinabi niya na tayo ay magsama-sama para itulak natin sa pagka-presidente ang spiritual wonder boy na the sole signatory na walang iba kung hindi ang ating pandemic hero. Ayon ang aking sinasabi base sa aking nalalaman at pagkaintindi at opinyon sa last will and testament na yan para maipatupad na ang mga inilagak na mga account sa buong mundo, sa World Bank at para makobra na ang mga tinubo sa mga iba't ibang bansa ay kailangan natin na si Spiritual Wonder Boy ang maging presidente at magkaroon ng executive power para maipatupad na ang lahat ng yan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino L. TV. Kailangan na nating magsama-sama para iluklok ang nag-iisang pandemic hero sa pagka-pangulo sa 2022. Ang inyong kaibigang Roman Carino L. TV magbabalik.